Willie, naalala ko eh. Kasi nag-guest ka dati sa Extra Extra. Yes. Ako doon eh. Yung Andrew tumalon E. yung tumalon si Ethel. Buba doon sa bungee jumping. Alam mo, nasa ABS kami, 7 yung show na yun. Lahat kami nanood, 1 linggo. 1 linggo nyo na stretch yung talon na yun. Pero nung tinitingnan namin yung ratings, hanep yung ratings. Alam mo ba kung ano yung storya nun? Hindi ko maalam. The Pero story is, Oh. kinuha ko ni Marge, siyang EP. I think nag-channel 2 rin si Marge. No? After. Kinuha niya ako, tapos Andrew E., Francine Prieto, saka si Michelle Baile. Yun. Magkakapartner kami. So, noong una, talaga nagpresyo ako. Sabi ko, ayokong gawin yan. Ayokong kumakain. Guest lang, di ba? Guest lang ako. Oo. Si Paolo Bidjones ang host. Ang host noon, yes. Eh, meron siyang S-Files. Aha. So, napapayag ako yung budget na binigay sa akin. Okay naman. Sumama ako. Pagdating sa airport, may cameraman na. Tinakpan na kami. Sa aeroplano pa lang. Eh, ginawa ko ng comedy from the start. Ang galing nun. Di ba? Kahit di ako naiihi ako. Ang galing nun. Sakit ng tiyan ko. Yung gumagawa ko ng paraan. In fact, yung pagtanim ng Ethel Buba doon, in-script ko na lahat yun. Ako na talaga Oo gumawa. nga, parang- Kasi si Paolo, bumalik ng Manila. Nandun kami sa Bali, Indonesia. Kaya siya bumalik, meron siyang S-Files. Alam mo, ginawa ko, sabi ko kay Marge, ako na lang mag-host. Ang gawin natin, yung 2 babaeng tatanong ba? Oh. Papayag ba yun? Ako bahala. Bakit tingin mo inabangan ng mga manonood? Highest rating yun, anong panahon na yun, ha? Bakit nila inabangan ng 1 linggo? 1 linggo yun, nung Biyernes lang ata tumalon si Ethel Buba. Bakit tingin mo inabangan ng ganun katagal? Well, kasi very natural eh. Ang galing din naman ni Ethel eh. Saka si Ethel talaga, yung timing. Saka, nagulat talaga siya. Talaga kinuntsaba ko yung cameraman, kinuntsaba ko si Marge. Sabi ko, ito gawin natin. Tapos nung nakita kong pasakay kami ng elevator, may mga babala. Hindi ba yung pero alam ko, hindi na kami. Tapos sabi ko, Ethel, ganito. Gusto mo bang sumikat? Ay, ayaw nga ng una. Uminom pa yung bago tumalon. Ang nakakatawa kay Ethel sa kay Francine, nung unang talon na Ethel, umiiyak siya. Nung tumalon siya, iyak na iyak. Umulit pa. 2 beses. 2 beses. Nagustuhan niya. Yun. I think kaya nag-rate yun is walang script. Walang script, ano? Walang script, walang Talagang nag-direct. yung timing, hawak mo. Kontrolado mo. After that, dumawag sa akin si Mr. Jake Maderaso. Yun na yun eh. Yun na yun. Walang yaka. Nag-uusapan ka dito. Bakit po? Taas ng rating mo, parang 57% yata yun. Oo, kalahati. Lampas kalahati. Sabi niya, grabe ka. Gusto papakausap ka daw ni Gabi ulit. Gusto ka daw pabalikin. Parang mga ganon. Yun. And then after that, nung kinausap ako ni Marge. Sabi ni Marge, meeting tayo. Kami dalawa ni Ethel, si Paolo Bidjones, saka isang famous na model yun eh. Pag naalala ko, Matagal na panahon na kasi lumipas. hindi, kasi nawala si Mariel, di ba? Aha. Nawala si Pamela, parang gano'n. Yun ang mga nangyari doon, naghanap sila ng co-host. And then after that, biglang tumawag na sa akin ng ABS. Yun na yun. Yun na yun. Pinili mo ABS no? Hindi kasi wala pa namang concrete na offer yung GMA noong time na yun. At ang unang mong lipat sa ABS, Current Affairs. Pagbalik. Sa grupo namin. Oo, tama. Diba? Willingly Yours. Willingly Yours. Yun. Alam niyo ba yung Willingly Yours? Yan yung unang nagpulubi ako. Yun. Yan yung unang-unang... Saka ito sabihin ko sa'yo, aminin niyo na, wala kayong pera, ako nag-abono. Yun. Tama. Nag-check-in kami sa motel kasi wala kami matulugan Current Affairs Walang pera masyado. Wala talagang budget. Si Tita Arlene De Castro ang kumuha nun eh. Yun. Saka si Tita Mirna De La Tita Torre. Mirna De La Torre. So nag-meeting tayo doon sa baba. Natuloy yun, naging title lang gusto ko, Willingly Yours. Kasi naging mother-in-law ko si si Mami Helen Bella. Yun. Oo. Lovingly Yours. Parang yun ang take-off nun eh. Yun ang take-off. Ginan mo, di ba? Tama, Yung binan ko. sikat- Kaya sa mga ginawa. masyadong bata di nakakaalala kay Helen Bella is yung Lovingly Yours. long-running TV show yun na sikat na sikat dati. Yun ang nagre-rate ng siesta time. 2:30, after ng GMA Super Show ni Kuya James, Helen Bella na, Lovingly Yours. For 21 years, walang tumatalo doon. Wala, oo. Nagkaroon ng maalaala mo. Institution Kaya, sa mga nakakaalala. Yun. yun, Pero, yun ang time na si Princess, po sala, yung first wife ko. Yun, yun. Kaya nagkaroon ng relationship doon sa Lovingly Yours sa Willingly Yours. ang nangyari dyan sa Willingly Yours parang patikim lang yan Dahil ang talagang ata tingin ko ang pinakapakay ng ABS-CBN nung kabilang network is talagang i-launch ka dun sa I think, nawagan ako ni FMG.
Yun, Oh, lilipat na kita sa noon time, balik ka sa MTV. sa entertainment. Kasi para alam niyo lang, 3 beses po ako na MTRCB na suspended. You know, and then 3 beses din ako tinanggal ng ABS. Terminated talaga. May araw na magpapasko na I was terminated, di dumarating sa akin. So, yun ang totoo nun. 3 beses ako na-suspend. Yung kapilyohan, yung kabastusan. Siyempre, minsan wala ka ng control. Nag-i-enjoy kayo. Ako, Randy, si John. So, hindi namin nakikita yung may borderline na gano'n. So, nagkakaroon ng mali siya na, no? Humingi ng tawad. And then, you will be surprised kasi yung pangatlong beses ako na-terminate ng ABS, yung pagbalik, nung pinatawag ako ni Ma'am Charo, kaming dalawa lang, nagulat ako. Kasi nung kinusap niya ako, sabi niya, ano ba gusto mo? Sabi ko, ano ma'am, kasi nagsimula naman ako sa noon time, sa MTV, sa noon time lang ako. O sige, kung gusto mo mag-noon time, may naisip ka ba? Di tatawagan ko po si Randy sa kasi dyan. Hindi. Nagulat ako. Ikaw lang to. Yun. Kaya nagulat na ako nung sinabi niya, ikaw lang mag-show. Ikaw lang to. Harap ka na ng director mo, writer mo, parang gano'n na. And then, eto na yung naging wawawi. Yun, ganun ang tiwala. From that time, I think, Willie, yun ang pinaka-turning point kasi sa Wawawi na yan, control ng buong programa nasa iyo mula sa title. Parang ganun ang nangyari Well, dyan. may mga suggestions, no? One suggestion, to be honest with you, mga alam nyo, nung nasa dressing room, napadaan ako sa dressing room ni Chris Aquino, nagkwentuhan kami, ando si Alu Almaden, yung business unit head, parang sabi ni, dapat ang title mo, willyWilly.com, may mga ganun-ganon, or wow, ganon. Tapos sabi nila, ano, parang may panalo, wawawi, mga ganon, wawawi. Oh, sabi niya, sabi ni Chris, ang ganda, wawawi, para everybody. Kaya nagkaroon wawawi. Yun ang naging title. And then, pinadala sa management, and then, na-approve, it's wawawi. Well, nabanggit mo, Willie, no, na maraming ups and downs din, pero halos tuloy-tuloy pa rin. Kahit pa paano, naikot mo na halos lahat ng network, nakailang palit pangalan na rin at palit, hindi naman nagbabago forma, pero palit pangalan from Wawawi, Will Time, Big Time sa 5. Willy, Oo. Wawawili, ang dami. Ang dami na, no? Ito ngayon, Wawawin. Pero hindi nagbabago. In a way, parang konting palit lang ng pangalan, pero ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin talaga nagdidesisyon sa lahat. Ganun ano? I think, alam mo, nami-misinterpret ka ng tao, nagagalit ka sa, para lang makaklaro, no? It's a good thing na interview mo rin ako. Yung nagagalit ka, arrogante ka sa on-air, mayabang ka on-air, alam nyo, sana maintindihan nyo yan. Tama ka eh. Ikaw lahat na nagdidesisyon eh. Even yung madulas yung toilet dati sa ABS, pinoproblema ko baka may madulas na matanda eh. Yung may makita lang ako mga matutulis na pako dyan, talagang pinakikialaman ko. Kasi sa sobrang kong mahal yung programa, gusto ko yung mga tao, yung maging komportable, magsaya. And then, kunyari, stop mo ako, 13 taon, 15 taon tayo magkasama, nagkakamali pa kayo. Nagkakamali ka pa. Kahit, kung makikita mo nagagalit ako on air, matagal ko nang pinapagalitan off-air yun eh. So parang wala kang dala. Diba? Saka alam nyo man yun, dumaan ako sa mabigat na pagsubok, yung stampede. 71 dead people. Ako yung pumupunta gabi-gabi. 8 patay. Nakikiusap ako, humingi ako ng tawad sa mga naiwan, sa mga mahal sa buhay. Isipin nyo, wala naman ako nakasama na kahit na sino. Ako umaharap sa lahat ng pamilya na ulila, murahin ka, hindi ka tanggapin sa pulinarya, tinatanggap ko yun eh. Imagine mo, pagpupunta ako sa Burol, 8, alis ako na 2:00 ng hapon. Pag uwi ko, kinabukasan na ng umaga. Natutulog ako sa pick-up ng TV Patrol, sa pick-up ng ABS, kasi doon kami eh. Kung saan-saan sulok ng, siyempre, mga kawawang kababayan natin. Alam mo, meron akong kukwento siya. No? Meron isang pinuntahan ako sa squatters area. And then, sabi nung isang, Kuya Willie, nanay ko po, ando sa katabi ko yung, pasensya na kayo, ito yung totoo, no? Katabi ko yung kabaong, Nay, ito na si Kuya Willie. Nangyari yun nung umaga, no? So gabi, nandun na ako, nakaburot. Nanay, eto na, alam mo Kuya Willie, yung nanay ko kanina, nagpa-manicure pa yan. Hindi ko makalimutan. Alam mo bakit? Kasi daw baka mahawakan mo siya.
Sabi niya, magaspang yung kamay niya. Alam mo kasi, labandera lang po nanay namin. Tapos bigla na umiyak. Yung mga kwentong ganun nadidinig mo sa tenga mo lang, hindi naman nadidinig ng ibang tao yun So yaya ka, alam mo, labandera lang po nanay namin. Nahiya daw siya, baka may kalyo. Baka magalit ka daw pag matigas yung kamay niya. Baka kaya daw. Pino mo, napalinis pa ng kamay yun kanina. Excited siya, binili namin siya ng damit para daw pag nakita mo. Bigla, yung mga nadidinig mo salitang ganun, ngayon ko lang to isasabihin sa inyo lahat. Yung pinagdaanan ko na yan sa Stampede. Humingi ako ng paumayan hanggang ngayon, tawad sa nangyaring yan. Siyempre, napakahirap na maging maulila ka. Napakahirap niyan. Isipin mo, 8 patay gabi-gabi. Ako maharap. Ako yung mura, tatanggapin mo, yung madidinig mo yung masasakit na salita, pero wala kayong nadinig sa akin na hindi ako umurong. Okay, hindi ka umuro. Parang yan ang kwento ng buhay mo at karir mo Aakyat, magkakaroon ng Parang malaki. pangalan ko W Up, down, up, down, up, down. Pero maganda, pinakataas yun da. Ito na siguro yung pinaka, you learn from your mistakes Oo. 63 years old na ako. Kailan ka pa matututo? Ito na siguro yun. Hindi ba nakakapagod? Hindi, masaya ako sa ginagawa ko Alam mo, happiness Wala bang ko. dumarating na pagkakataon na parang marami na ako na ipon, pwede na ako manahimik, hindi mo naiisip yung ganun? Hindi ko naisip yung ipon Hindi ko naisip yung ano meron ako Iniisip ko yung mga tao galing ako dun mahirap lang ang pamilya ko, nanay ko, mahirap, alam mo naman yun. Anak ako sa labas. Di ba? Ang kapatid ko sa nanay ko, 6 kami. 6 na iba-ibang lalaki. Sa tatay ko, 8 kami, iba-ibang babae. So, wala akong naging upbringing na buo yung naging pamilya ko. So, ang nagbuhay ko, dyan ako sa kalye. So, alam ko yung nararamdaman na mahirap. Alam ko yung sa Wheel of Fortune na bumubulong sa akin ng pambiling gamot. Pang lahat. So, pinagdaanan ko yun Nadinig ko yun, naramdaman ko yun. Hindi ko naiisip yung sumuko sa buhay At the end of the day, ito bang lahat ng ito, kanina mo mapupunta to? Hindi naman permanente to temporary. Pero yung, I think, ang gusto kong pinakamasarap na feeling, yung happiness Pag may nakikita akong pamilyang masaya, nakangiti, alam mo yung, iakapin mo yung isang matanda, akapin mo yung isang bata, pag uwi nun sa pamilya niya, Patrick, kinukwento na niya yung, inakap ako ni PJ, inakap ako ni, Nora Honor, inakap ako ni Willie Revillame. Yun kumbaga yun yung tinatanim mo sa bawat Pilipino Lalo kami namahal ng tao pag ginagawa mo yun. Alam mo, Willie, hindi yan ang unang beses sinabi mo yung mga ganyan na masaya ka pag nagpapasaya ka ng tao. Anong masasabi mo sa mga tao na yung mga ganyan linya showbiz? Dapat sincere ka Alam mo naman tao, and malalaman mo naman kung totoo sinasabi, hindi. Alam mo naman kung galing sa puso Siguro, Patrick, alam ng Diyos ko ano nilalaman ng puso mo Saka hindi ako natatakot kasi wala akong illegal na ginagawang business. Hindi illegal yung pinapasukan kong trabaho. So, wala akong maling gagawin. So, nag-iisip ako, alam mo, siyempre nagkakamali tayong lahat. Kaya nga nasabi ko sa iyo, yung mga akala nila, kaya ako suplado o arrogante. Hindi iniingatan ko yung programa na mahirap na magkamali. Nagkamali na kami dati. Pababayaan ko pa ba magkakamali na may mamamatay, may masasaktan? Masakit to lahat yan kasi hindi nyo naintindihan yun kasi alam nyo, sa trabaho namin, sa inyo, sa lahat, sa industriya, pag hindi ka naman nagre-rate, natitiklop ang programa mo Hindi ba? Hindi ba? Kaya sasabihin nila, wala kang utang na sa stasyon. Hindi ganun yun. Pag hindi ka nag-rate, ang problema mo, maghanap ka ng panibago mong trabaho kasi definitely papalitan yung show mo Hindi alam ng tao na ang producer talagang naninigaw May But in your case, dahil ikaw ngay creative director ng sarili mong mga programa, so yung pressure, I guess, na sa'yo. Yun ang di naintindihan siguro ng tao. During the time ng Wawawi, pag medyo bumababa ratings mo, tatawagan ka na ng management, mag-isip kayo ng bagong gimmick, ano dapat mong gawin, bakit ganito? Nasa balikat mo lahat Di ba? Pag nagkamali ka ng binabasa na hindi mo naman kasalanan, kunyari, merong report na, sa inyo lalo. Hindi ba? Mukha mo ang nakakasalang. Tapos ikaw ang makakasuhan. Ikaw yung pagkagalitan ng pamilya. Bakit mo sinabing ganito? Hindi naman totoo. Samantalang meron ka mga writers na minsan hindi nila na. Yun ang sinasabi ko hindi nila intindihan. Kaya yung kino-comment lang,
Hindi ko na naman pinapansin yun. Hindi naman nila naintindihan. Arrogante yan, mayabang yan, pinagagalitan ng staff. Kung 20 years na kitang kasama, nagkakamali ka pa, ibig sabihin, swerte ka, hindi kita tinatanggal. Hindi ka, di ba? Nandiyan ka pa rin dahil gusto ko yung pamilya mo, matulungan mo pa rin. Pero kung nagkakamali ka naman, yung video lang na magkakamali na ilang mo ng beses, maraming ganyan. May mga incident, magbubukas ako ng pera kahon. Pagbukas ko, may laman. Tapos, at mali pala yung nilagay na kulay. Yung mga ganon, may mga negligence yan ng staff eh. Willie, creative director, tapos on-cam ka pa, Yes. no? Pero I think more than that, you're like a businessman. So ikaw rin ang negosyante ka rin, di ba? Yung business ng programa mo, sa'yo rin yan. Magaling kang businessman, ganun ba yun? Tingin mo sarili mo magaling kang negosyante? You should manage yourself. Okay. I don't think kailangan ko ng manager. Kailangan ko ng lawyer para alam ko yung legalities. So, in a business side, kamukha yan, tuwing may darating sa akin malaking pera, nasuswertein ako, blessing yan, binibili ko agad ng properties. Kamukha yung Will Tower Mall. Yung Will Tower na yan, 3 lupa yan na binili ko during the time of 2008. During the time na nagkakampanya si Senator Villar. Yun ang naging partnership namin. Tinayuan niya ako ng building. Pero ang investment ko doon, di ba, nabigyan niya ako ng 4 na penthouse, meron akong mga ibang plan, may mall. Pati yung kabilang lupa sa akin yun. So, maganda yung naging deal. And then, meron ako sa Tagaytay na property na halos 3 hektarya. Maganda yung naging resulta, nabili ng magandang presyo. Itong mga bagay na to, dapat ikaw magmamanage eh. Naiintindihan mo yan, yung negosyo, yung parte ng negosyo ng buhay, ng karir mo. Naiintindihan ko yung ginagawa ko. Dapat, diba, katulad na, may babalik ang show ko. Meron ako may binili ako resort sa Puerto Galera. Inaayos ko ngayon, high-end resort. So, investment yun eh. So, kung may bibili na magandang presyo ulit, di okay lang, bibigay ko. So, kasi ang trabaho ko talaga is entertainment eh. Yung game show, even yung creativity for the game show, nag-iisip ako ng mga games na dapat ang game mo is madali, hindi nagtatanong na mahirap. Yung mga kababayan natin na alam mo na yung mga mahirap, hindi naman, alam mo naman, hindi naman lahat nagbabasa yan, lahat. Gusto nila, nag-i-enjoy sila, nagsasaya, para ka lang nagpeperya. Ganun. Na yun yung ating kinagisnan ng mga bata tayo. Beto-beto, yung miring, hindi ba? Yung sasakay sa Ferris wheel. Babalik mo lang yan. Hindi na alam ng mga bata ngayon. Parang may formula ka rin, ano? Okay, nagpapasaya, yung pinaka-objective mo. May mga regalo, kasama din ba dyan na click sa masa, yung may mga magaganda kang co-host at saka dancer? Yeah, that's entertainment. Alam mo, nakuha ko yung concept na to, yung Oprah. Si Oprah kasi, kahit presidente, nag-o-open sa kanya eh. Magmula doon sa mga babaeng, di ba, yung mga nag-o-open kung ano mo yung trabaho nila, sa presidente, sa isang mga basurero, yun yung Oprah na may puso. Yun yung Wheel of Fortune. Ano yung games? Yun yung The Price is Right. It's a combination of The Price is Right and Oprah Show. Oprah Winfrey. Kasi si Oprah, nag-o-open lahat kahit kriminal eh. Ba't mo pinatay? So, parang, ang nangyari sa Wheel of Fortune, sila nagkukwento ng buhay nila. Kaya yung Wheel of Fortune na yan, kaya nga may Wheel of Fortune eh. Di ba? Wheel of Fortune. Ito, Wheel of Fortune. Pero wala kaming tanong doon. Ang tanong namin doon is, pag naglalaro, is song tanong. It's about music. Kaya, song tanong. Ano yung title ng kanta? So, sa mahihirap, ayoko magtatanong na mahirap na tanong. Hindi nila masasagot eh. Hindi ba kawawa naman, di ba? So, alam mo naman yung sitwasyon, hindi naman nagbabasa lahat yan, trabaho yan, isang kaig, isang toka. So, ang iniisip ko, ganun, kung ano yung madali silang manalo. Kailangan manalo sila eh. Hindi sila natatalo umuwi. Game of chance. Etong relasyon mo with Senator Manny, former Senator Manny Villar, kilalang alam ng lahat na malapit kayo sa isa't isa. Kamusta yung yung parting of ways yun, yung pamamaalam mo sa All TV, kamusta kayong dalawa ni Senator Villar? Wala, we're okay naman kami. Alam mo, yung relationship naman namin ni Senator Villar, yung respeto. Kaya, alam mo, to be honest with you, yan kasing All TV, medyo na-excite ang lahat nung dumating yung sa kanila, no? Parang hindi pa ready yung signal, hindi pa ready yung reach nila. So, kumbaga, hindi naman talaga September ang yan ang launching yan. Dapat yan, January pa
December, January. So medyo na-excite ang lahat. Siguro meron silang mga nararamdaman na ito yung right time. Okay lang. And then sumulat ako sa kanila, kay Miss Beth Tolentino, the head of All TV, na naintindihan ko kung wala pang signal, walang pumapasok na commercial, walang nanonood sa atin, okay lang na mawala yung mga programa at mawala ako. So, walang problema sa akin. Kasi mga ano to mga nag-i-invest Siyempre, you have to understand na hindi naman pwedeng labas sa labas ang pera nang walang pumapasok. So, naintindihan ko. Hindi lang kami nakapag-usap, pero sumulat naman ako sa kanila na, well, okay naman ako. Na makakaraos din. Okay, Willie, bago to, no? Bago tong announcement na ito, ang laman ng balita is, handa ka nang pumasok sa politika. Alam mo naman, yung pangalan mo, palagi nandyan yan Kumbaga, parang ikaw lang inaabangan ng taong bayan. So, ano nangyari doon sa mga plano sa politika? Partner, kung mapapanood mo sa news, hindi na ako nanonood. Laging awayan ng awayan. Nakakalungkot. Yung away nila, kawawa yung mga mahirap. Imbis na mag-away, di ba? Dapat yung tinutuunan ng paglilingkod, yung talagang paano giginawa ang buhay ng mga kababayan natin. Nauubos ang news natin sa awayan, bangayan ng bangayan. Sitahan ng sitahan, tinginan ng maling ginagawa. Parang feeling ko, pag pumasok ako dyan, kahit gumawa ako ng kabutihan, ganyan din ang mangyayari sa akin. Hahanapan pa rin akong mali. So, hahanap din ako ng mali ng mga kalabang ko. Parang, di ba, public service Ang nangyayari, hindi. Public, away Ang hirap. Ngayon, medyo hindi na ako ma-interesado sa politika. Kaya nandito ako ngayon sa TV5, kaya ako bumalik. It's because tutuloy ko na lang tong programang to na hindi mas masaya ka dito. Siyempre, sa pag nasa programa. politika ka, mas marami ka magagawa. May power ka Mas malaking pera yung makahawakan mo. Di ba? Ilang bilyon yan na maitutulong mo. Kaya lang, ang hirap naman gumawa ng isang bagay na ganyan na hindi naman na-appreciate ng ibang tao. Dito, wala kang ganun And I pay my tax talagang legally. Yung tax ko talaga, legal na legal, kung alam nyo lang yan. May mga iba nga, ba't ka magbabayad ng ganyan ka lang? Yun ang totoo, yun ang dapat. So, hindi ako nang loloko ng ganyan, hindi ako nang dadaya sa pera. Hindi ko kayang, alam mo, pinakamasarap sa lahat, sa ating lahat, yung nakakatulog ka na mahimbing. May peace of mind ka. Ibig sabihin, wala kang ginagawang mali at wala kang kasalanan. Huling tanong, Willie. TV5. Tatlong tanong pa. TV5. Nandyan ang TVJ, ang Itbulaga. Nandyan si Senator Raffy Tulfo. Sama na natin si Coco Martin ng probinsyano, talagang isang matibay na action serye. Nandiyan ka, Willie Revillame. Parang pagtitingnan ko yan bilang content person or TV nasa production, parang ang TV5 ngayon is home of the idols, kumbaga. Home of the siguro I would say na ang mga taong tapat magsilbi sa mga viewers. Yung Senator Tulfo, public service. Yung mga walang abogado, yung walang pambayad sa abogado, pinupunan niya yon. Yung mga naaapi, tinutulungan niya. Yun ang napapanood natin. Yung mga pamilyang nagugulo, inaayos niya. Kung di maayos, di ba? Meron ganon. Ang Tito Vic and Joey, hindi mo na pwedeng, Institusyon. Institusyon na yan. Hindi naman sa high school pa tayo, nandiyan na yung mga yan, nagbibigay na ng saya, hindi lang saya. Tulong din. Tulong, di ba? Mahirap mo nang isipin na nagkakaroon kasi ng competition Tama si Joey Dadalawa na lang kami, nag-aaway niyo pa kami. Dalawa na lang, dalawang nagbibigay ng saya sa noon time, dalawang nakakatulong, di ba ang sarap ng feeling? Ang nangyayari, merong competition sa ratings kung susumahin mo, dapat kalimutan mo muna yung ratings. Ano ba yung nagagawa ng programang ito sa mga kababayan natin? Isipin mo yung hiwalay na ratings. O pa pinagsama mo yun, gano'ng kadaming Pilipino yung nanonood ng Showtime at ng Itbulaga. Di ba? So ang feeling ko marami silang nagagawang kabutihan. Ito talaga, huling tanong na talaga. Naalala ko lang, nabanggit mo yung industriya. Optimistic ka ba sa lagay, sa kondisyon ng industriya ng television sa Pilipinas? Kasi alam naman natin, may pinagdadaanan itong malaking pagsubok. At the end of the day, it's business. Sa lahat ng networks, business talaga Siyempre, maintindihan mo, pag hindi ka nagre-rate at walang pumapasok ng commercial sa'yo, i-out mo ang programa. Kung nagre-rate ka at meron kang pulukan ng advertisers, you will stay.
Ang industriyang ito, hindi lang naman palagay ko dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Ganyan naman ang lakaran eh. Siyempre, I think ang importante, yung ano mo, yung concern mo sa mga tao yung nanonood eh. Hindi it's about you eh. Hindi ikaw dapat ang bida sa programa eh. Dapat talaga yung may natututunan sila, natatouch mo yung mga puso nila, nabibigyan mo sila ng pag-asa, yung hope eh. I think yun ang importante sa programa eh. Yung oras ng saya, oras ng ligaya, at pagbibigay ng pag-asa. Eh yun, meron na tayo nun, kompleto na ang TV5 eh. Morning show, di ba, may tanghali. Ayan, kung magkakaroon ako ng programa na bago mag-news, ng frontline, di kompleto na. Kasi yung oras na yan yung oras na naghahanda ang mga nanay, ang lahat para sa gabihan ng kanilang mga asawa, ng pamilya. So habang nanonood yan, nagluluto sa kawali yan, meron pa silang chance manalo. So ako, para sa akin, the networks are doing well. Lahat. Nasasay na lang yan eh. Kumbaga, hindi naman si MVP lumalabas, hindi naman si Mr. Gozon, hindi naman si Mr. Lopez ang lumalabas sa TV, ikaw eh. So, ikaw ang gagawa ng paraan para ang programa mo umangat at gumanda. So, hindi sila eh. Bibigyan ka nila ng chance. Mukha mo, may chance. This is a chance for me na ma-explain lahat to eh. Actually, siguro sa interviews na to, wala na mag-interview sa akin dito sa TV5. Halos sinabi ko na lahat eh. Di ba? Lahat ng mga hindi ko nasasabi dati. Saka wala akong bitterness eh. Kahit na a lot of words have been said to me, pero hindi ako nagtatanim eh. Wala akong bitterness, hatred eh. Kung makita ko pa nga yung mga, kamusta na? You know, hindi eh. Sa naging success ng buhay ko, wala akong sakit. Yung mga anak ko, okay naman. Kahit pa paano, nakakaraos pa. Hindi na ako mag-isip na magagalit pa sa kapwa ko. Happy ako. Kaya nga, sobrang saya ko na nakabalik ako dito. In fact, para malaman nyo, kahit nung wala pa ako dito, nasa GMA pa ako, tinetext ko rin si MVP. Pag Pasko, ginigreet ko siya. Sumasagot naman siya sa akin kinabukasan, you know? Busy eh. Nung birthday nga, binabati ko siya. And then there was a time na tinext niya ako, nagpasalamat siya sa akin na naging part ako ng simula ng TV5. May tanong ka ba ba? Ano? Thank you. Okay na? Thank you. Okay. Thank you so much. Okay.